for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Teacher Eva. Happy Easter, Resurrection Day. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Kahit sobrang init po, tayo po'y mag-ingat. Laging minom ng tubig. Kung natin pabayaan na apektuhan po tayo sa sobrang init ngayon. Dahil ako po ay kakagaling lang din po sa ubot sipon. At medyo malat pa po nga ang boses ko. Okay, anyway, basahin ko na po ang ating FBK for tonight as 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5 sa Tagalog. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanan di masisira, walang kapintasan at di kukupas na ininda ng Diyos sa langit para sa inyo sapagkat kayo sumasampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan niyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Ayun po. So pasalamatan po natin ang Diyos dahil sa kanyang habag, tayo po'y pinagbigyan para ma-born again po. At dahil siya ay nag-resurrect po, pinatunayan niya po na siya ay Diyos na buhay. At lahat ng kanyang mga promise ay kanyang tinutupad. So dito po sa verse 3, meron pong sinasabi na living hope. Sino po ang living hope? Si Jesus Christ. Ito ay pang-eternal. Madalas po kasi tayo ay doon tayo sa nakikita lang. So, yung mga unseen, hindi po natin matitiyak, diba? Kasi hindi nga natin nakikita yung future. Pero kung dito po sa aklat ni Pedro ay meron pong promise si Jesus Christ sa atin for eternal. Lalo na sa last time niya na yung kapangyarihan ng Diyos na tayo po ay magkakaroon po ng lugar doon sa heaven na kasama na siya lahat ng mga mananampalataya. So yung hope na yon ay hindi po nasisira, hindi po kumukupas, hindi yan walang kapintasan. Madalas kasi ang hope natin ay magkaroon ng katulad ng for security, no? Hindi naman po masama, pero yan na yung mga savings, pero mga pansamantala lang yan. Yung hope na lumaking mga anak natin na disiplina natin, na maayos na ganyan. Dahil lang sa para at peace lang tayo, mga ganun po, no? Mga hope natin at iba pa. Pero yun ay, alam naman po natin, hindi naman pang matagalan. Pero itong promise ni God sa atin ay pang matagalan na po. Kaya nga po sabi sa 5, sapagkat kayo sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Kaya po, dapat po alam po natin na tayo po ay tunay na tinanggap na natin si Jesus Christ as our Lord and Savior para po makamit natin yung salvation at eternal life. Tsaka yung mga promises na binibigay niya sa atin. Kailangan po natin maging obedient. Patuloy po tayo manampalataya sa Kanya. Basahin ang banal na ito po, ang Kanyang love letter. Makinig ng mga salita ng Diyos, mga pagtuturo. Nandito po, tayo po ay magpatuloy na magtiwala kay Jesus Christ. So we have to repent our sins and receive Jesus Christ as Lord and Savior. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you for this day.
and bless our families, and continue to guide and protect us, and give us wisdom and knowledge. Make us strong in faith, Lord God, and grow in faith, Lord God, and bless bless all the churches, Lord God, and continue to use us and guide us to glorify your name, Lord God. And we love you, Lord God. We trust in you. We love you. We give you all the glory and honor, Lord God. Sana po, Lord God, kami po ay mamuhay ayon sa inyong kalooban. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Lord God, we praise you, Lord God. In your mighty name, Jesus' name we pray. Amen. Good night po, and God bless you all. Thank you. Sana may natutunan po kayo. God bless you all.